Amen. 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 Praise God. Maraming salamat sa pagkakataon muli na binigay ni Ate Annalisa, no? Purihin ang Panginoon. Tayo po ay magbigay papuri sa ating nag-iisang Diyos. Panginoon, maraming salamat, O God. At kami ay patuloy na nakakalapit ng malaya sa iyo, Panginoon. Alam namin, O Lord, na hindi madali ang buhay na aming ginagalawan dito sa mundong ito. Subalit, Ikaw ang patuloy na nagbibigay ng ilaw sa bawat isa sa amin. Kung kaya, Lord, marapat na Ikaw ay papurihan, pasalamatan, dakilain sa oras na ito. Ikaw ang pumagitna sa amin, Panginoon. Ibigay mo ang mensahe na nais mong marinig ng aking mga kapatid, upang sino man, Panginoon, na makarelate sa mensaheng ito ay magbigay kalakasan sa kanila, sa amin, Panginoon, na narito. We all know, Panginoon, na ang bawat isa ay dumaranas ng mga kabigatan, subalit ito ay gumagaan sapagkat alam naming sinasamahan mo kami sa bawat galaw namin sa aming mga buhay. Kaya Lord, hindi na kami magtatagal, nais na naming marinig, Panginoon, ang iyong mensahe. At salamat sa mga kapatid ko na narito, Sister MJ, Sister Annalie, Sister Rita, Baby Lynn, Sister Fe, Sister Annalisa. Hallelujah, purihin ka, Panginoon. Sister Shar, Sis Nora, Sister Vanji, Sister Jeril. We thank you, Panginoon, sa aming Sister Loida na siyang nag-guide sa amin. Dalangin ko rin, Panginoon, na patuloy mo siyang pagpalain at i-anoint, Panginoon. Showered her wisdom upang ma-guide kami, Panginoon, ng mainam at kami pa ay lumago. Kaya Lord, maraming salamat sa iyo ang kapurihan sa oras na ito. At ikaw ang manguna sa aming kalagitnaan. Maraming salamat. In Jesus' name, Amen. Amen. So, praise God, mga kapatid. Isang palakpak nga muna sa ating Panginoon. Amen. So, Amen. Tunay na mabuti ang ating Panginoon. Praise God. Kung minsan nakakaranas tayo, mga kapatid, ng rock bottom, no? When sometimes we feel we are on our ba? I-claim ba natin na hour? Hindi dapat, no? Pero, kailangan nating pagdaanan. So, kapag tayo ay nakakaranas na nga ng rock bottom, mga kapatid, allow the scripture to remind us that God's presence and power is in ours. Kaya ba nating i-acknowledge yun, mga kapatid? Amen. So, bakit nga ba, mga kapatid, may mga pagkakataon na hindi inaalis ng Panginoon yung mga struggles sa ating buhay? Wala pa tayong verse. Amen. Bakit nga ba pinapahintulutan niya na maranasan natin, no? Tapat naman tayo. We all know that, no? Na tayo ay faithful servant ng ating Panginoon. Pero bakit? Bakit naroon ang mga struggles at hindi niya yun inaalis sa atin? Mamaya, mga kapatid, malalaman natin. Pwede ba tayong makibukas sa Isaiah chapter 40 verse 29? Amen. Sinasabi doon, He giveth power to the faint, and to them that have no might, He increase His strength. No? Mga kapatid, naniniwala ba tayo doon, no? Siya ay nagbibigay ng lakas sa mahina, at ang walang kapangyarihan ay pinananagana niya sa kalakasan. Praise God. Bakit? Kasi ang kalakasan na meron tayo ay limited, mga kapatid. Hindi natin kayang gawin talaga kahit tayo pa yung pinaka-powerful sa mundong ito. Presidente, king, or whoever, no, we are. Limited ang kakayahan ng bawat nilalang sa mundo. Subalit, kapag ang Lord ang hinayaan natin kumilos, nandun yung tunay na kalakasan, no? Amen. Sabi ko nga kanina, mga kapatid, marahil may mga nagtataka sa atin kung bakit dasal naman tayo ng dasal, hindi pa rin naaalis yung mga pagsubok sa ating mga buhay. Ang pinakamaganda nito, mga kapatid, ito ay isang indication kung bakit hindi pa inaalis ng Diyos yung mga pagsubok sa ating mga buhay, ay upang tayo ay magpakalakas pa. At ang lakas na iyon ay ang manangan sa kapangyarihan na kayang ipagkaloob ng Diyos sa ating mga buhay. Amen? Sabi rin, mga kapatid, ng Isaiah chapter 40 verse
31, my life verse, ito yung kinocomfort niya ang lahat sa atin, no? Sabi dito, but they that wait upon the Lord shall renew their strength, that they shall not mount up with wings as eagles, they shall run and not be weary, and they shall walk and not be faint. Amen. Totoo to mga kapatid, no? Alam na natin to. Famous verse ito, no? Kung isa sa buhay ng mga kapatiran na nanghihina, ang Diyos talaga ang nagbibigay sa atin ng kalakasan. Dito nga mga kapatid, mararamdaman natin na yung pagkalinga ng Diyos sa atin, no? Bilang mga tao at bilang anak niya. Maaaring nahihirapan tayo, nasasaktan tayo, nalulungkot tayo, nanghihina tayo. Pero sabi ng Isaiah chapter 40 verse 31, ang naghihintay sa kanya ay bibigyan ng kalakasan tulad ng mga agila, no? Na pumapailan lang. Ibig sabihin, dapat tayo ay mas maging tough kesa sa ating mga problema dahil tayo ay anak ng Diyos. Hindi niya kailanman tayo hahayaan na manghina, bagkus ang kalakasan ay sa kanya nagmumula. Amen. So ngayon mga kapatid, nasaan na nga ba nakarating ang ating mga pananampalataya sa magagawa ng Diyos sa ating mga buhay? Tandaan natin, no? Bawat tagumpay natin, may kalakip yun na paghihirap. At bawat blessings, may kalakip na bigat. Hindi porke tumanggap tayo ng pagpapala, is pagpapala lang yun na ganun lang. May ipinapagawa ang Diyos sa ating lahat, no? So tandaan, pag may blessing, meron tayong dapat gawin. Yes, there were times na may mga yung mga tough times ba. Pero tandaan natin na kapag may mga pagkakataon sa ating mga buhay na tayo ay nahihirapan, always remember, tougher. Ibig sabihin mga matatatag na tao as ay may ang tawag doon, stamina, yung kanilang stamina or yung ating stamina ay mas longer, mas tumatagal. So, ibig sabihin, kapag tayo ay dumaan sa matinding pagsubok na napagtagumpayan natin kasi nananampalataya tayo sa ating Panginoon, mas matatag tayo, no? Yung ating endurance ay matatag, sobra. So, minsan, pag tayo ay nahihirapan, pakiramdam din natin, ang tagal-tagal naman ng oras, nakakainip, no? Naiinip tayo. Pero, kung ikaw ay malakas nga, sabi ko kanina, no? Anumang pagsubok na ating pagdaanan, mararamdaman natin mga kapatid na mas matagal yung ating stamina, no? Sa mga pagsubok at problema. Parang adi na lang ang pakiramdam. Sabi ko rin kanina mga kapatid, konti lang ang ating lakas. Konti lang ang ating nakakayanan or ang ating kakayahan. Kasi, nais ng Panginoon kung bakit hindi inaalis yung ating mga pagsubok dahil nais niya na wag tayong dumepende sa ating sariling kakayahan but depend and discover the strength and the power that God is given unto you. So, ano ba yung pinakamadaling English nun? When God does not remove our struggles, God increases our strength. Amen po ba mga kapatid? So may mga verses tayo, no? May mga verses sa Bible na nagbibigay sa atin ng encouragement na kung saan pwede nating magamit in our daily walks, no? Sa ating mga buhay. Sabi nga din doon, Psalms 18:2, the Lord is my rock, my fortress, and my deliverer. My God is my rock in whom I take refuge, no? Yung unwavering strength, no? Sa safe place, no? And even when everything around us feels unstable. Yan, praise God. At ito ay magagamit natin bilang karagdagan sa ating kalakasan spiritual. Kasi physical body may weaken, no? Pwedeng manghina, pero kung matatag ang ating pananampalataya, no? Kaya nga tayo nagkakaroon ng mga prayer and fasting kasi hindi lang naman physical body yung ating pinalalakas. Most importantly yung ating spiritual, kasi mas matatag spiritual mo, kayang paglabanan yung physical. So, kung nagugutom, prayer and fasting. Amen. And another thing mga kapatid, no, Psalms 130 verses 1 to 2, out of the depths I cry to you, Lord. Lord, hear my voice. Let your ears be attentive to my cry.
for mercy. So, ibig sabihin, nakikinig ang ating Panginoon, mga kapatid, sa ating mga hibik, sa ating mga iyak, no? In our deepest pain, hindi yun basta nasasaktan lang tayo. I believe may purpose ang Lord. May itinuturo siya sa atin. At tandaan natin, hindi tayo iniiwan ng Panginoon. So, wag tayo mag-hesitate na ibukas, idulog sa Kanya ang laman ng ating puso. Makipag-usap tayo sa Kanya dahil siya ay nakikinig sa atin. Another verse, mga kapatid, Romans chapter 8 verse 18, I consider that our present sufferings are not worth comparing with the glory that will be revealed in us. Eto na naman, mga kapatid, no? Sabi ko nga kanina, our pain has a purpose. God is preparing something far greater beyond what we can see. Amen? Sa Romans chapter 15 verse 13, may the God of hope fill you with all joy and peace as you trust in Him, so that you may overflow with hope by the power of the Holy Spirit. Ito nga, mga kapatid, napakaganda. Hope and peace are possible even in the storm when we place our trust in Him. So, malinaw, mga kapatid, wala tayong ibang paglalagakan ng ating mga pagsubok, ating mga suliranin, kundi sa ating Panginoon lamang, kasi nasa Kanya siya ang nagbibigay ng hope, ng peace, no? At walang imposible sa Kanya. Deuteronomy 31 verse 6, be strong and courageous, do not be afraid or terrified, for the Lord your God goes with you. He will never leave you nor forsake you. Amen? God will never leave us alone, no? Lagi niya tayong sinasamahan. Never He abandoned us. Amen? And then Matthew 21 verse 22, if you believe, you will receive whatever you ask for in prayer. Our favorite, mga kapatid, no? Bilang mga intercessors. Tandaan lagi natin, no? And I know we are all equipped, no? Prayer is so powerful. Keep believing even when times we cannot see the answers yet. May yet. Kasi may piniprepare pa ang Lord. May niluluto pa siya para sa answered prayer, no? Amen? One last verse, I can do all this through Him who gives me strength. So, whether in abundance or need, God gives us strength for every season. Amen, mga kapatid. So, maraming salamat sa inyo, mga kapatid, sa pakikinig at nawa meron tayong na-impart sa ating mga puso ngayong gabi. At huwag nating kalimutan, ano man yung pagsubok na meron sa atin, do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand. Amen? So, fearless. Fear not. Amen? So, ano pa ba, mga kapatid? Eto, mas maganda, mga kapatid. No matter how deep our pain, God is deeper still. His word is not just ancient. Kumbaga ang ating Panginoon, yung kanyang mga salita is living and powerful, no? And full of promises. Lalo na sa kapanahunan natin na talagang sobrang gulo na ng mundo. Imagine mo, isa ka lang sa 7.6 billion na tao sa mundong ito. Kung lahat yan nag-iingay sa tenga mo, lahat yan nakikita mo, sino ka? Iisa ka lang, no? Out of 7.6 billion, maraming ideas yan. Pero ikaw, tayo, dapat nakafocus lang tayo sa salita ng Panginoon para hindi tayo nadidistract, hindi tayo nadideceive, kasi meron tayong sariling pag-iisip, meron tayong sariling puso, no? Na pwedeng makipag-usap sa ating Panginoon. So, ida-direct niya tayo sa tamang daan. Amen po ba? So, doon na po ako nagtatapos at tandaan natin, mga kapatid, kung bakit hindi naalis ng Panginoon yung ating mga struggle sa buhay, kasi ini-increase niya yung ating kalakasan spiritual at para mas lalo pa tayong lumapit sa Kanya. Amen. God bless po sa lahat. Back to you, Sister Lloyd.